ay ano nga ba kasi talaga itong Pag-ibig, ano? So itong Pag-ibig, it is actually our national savings program at tayo po ay dito nagmo-mobilize ng pondo para makapagpatayo ng bahay. Okay? At ang Pag-ibig po ay isa sa lead, actually siya ang lead agency para sa 4PH program natin. At anong ibig sabihin ng 4PH na yan? Ay ang pambansang pabahay para sa Pilipino program natin. So nakapagbigay ng 20.17 billion approved loans, direct developmental loan program ang Pag-ibig at ito ay nakapagpagawa ng 17,791 housing units pala na to be financed. Ano? Mayroon naman pong 159,000, almost 160,000 na housing units under construction. Ang commitment po ng Pag-ibig ay magbigay ng 250 billion pesos in support of the 4PH program natin until 2028. Kahapon po ay nag-report ang kanilang chairman ng performance ng Pag-ibig for 2023. At syempre alam na natin ang Pag-ibig MP2 rate. No? Pero paano ba? Saan ba nanggaling yan performance na yaan? Okay. So nakapag-mobilize po ng 89.26 billion pesos total membership savings ang Pag-ibig, which is higher than 2022 by 12%. 46.54 billion po dyan ay MP2 savings, which is 17% higher ng 2022. 126 billion naman po ang housing loan takeout, which is 7% higher than 2022. At 96,848 po ang members na may new or better homes because of this housing loan take out. Okay? Ang Pag-ibig po talaga ang largest source of home financing in the Philippines. Mayroon po itong 59.32 billion pesos na cash loan release no sa mga members niya, which is 10% higher compared to 2022. 2.65 million po sa mga members natin ang naka-benefit dito sa cash loan na ito. 142.19 billion naman ang loan payments na natanggap ng Pag-ibig at this is higher than the 2022 figure by 12%, no? 92.84% po ang performing loans ratio ng ating Pag-ibig. Actually, kung titingnan natin sa totoo lang, ano, kapag nagbayad, naging 100% yan, oh my God, ang sarap siguro ng Pag-ibig MP2 dividend rate natin. Ano? At ito yung pinaka-happy talaga ako sa Pag-ibig kasi 11 consecutive years na siya na unmodified, unqualified yung opinion na nakuha niya sa Commission on Audit. Ibig sabihin, wala pong nakitang anomalya or mga fraud or something na kasindak-sindak doon sa operations at financial statements ng Pag-ibig. Kaya happy talaga ako at ako ay tiwalang-tiwala sa Pag-ibig Fund. Ano? Ang total assets po ng Pag-ibig ay 925 billion pesos na. Tingin ko magiging 1 trillion pesos na ito next year. Ano? Ang gross income po nito ay 77.21 billion which is higher ng 12% compared to 2022 at ang net income po niya ay nasa 49.79 billion pesos, also 12% higher than 2022. Ayan, makikita natin ang historical na figures natin, ano? Based on the revenues at saka ng net income. Ang dividend payout ratio po ay 97.86%. Ibig sabihin, halos lahat po ay ibinibigay ng Pag-ibig na dividendo niya no, sa mga members nito. So 48.76 billion pesos, 14% higher than 2022. So ang Pag-ibig Regular Savings 1, ang dividend rate po niya ay 6.55% for the year 2023 at sa MP2 savings naman po ay 7.05%, no? That is year 2023, no? So ito pong titignan natin yung historical na historical na performance ng Pag-ibig MP2. Makikita natin siya dito 2023 hanggang 2014 yung MP2 puro siya black, no? On the black siya. Kapag black kasi sa finance, ibig sabihin ay maganda yung performance yan, hindi negative. Kung i-compare mo naman sa stock market, ayan no, daming negative.
Marami kasi ang na-tempt sa stock market dahil meron siyang ganyan, no, 25.1% na earnings, 22.8, pero naku, dami naman niyang negative. So, what does that mean in terms of figures, ano, in terms of numbers? Kung naglagay ka ng 1 million pesos mo sa Pag-ibig MP2 noong 2014, ano, that will already be, kulang ng isa, no? 1.74 million pesos. Actually, 1.9 million pesos na siya by 2024. Ito namang sa stock market, yung 1 million mo, dahil taas-baba nga siya, taas-baba, nasa 1.11 lang siya. No? So, kung ako talaga, Pag-ibig MP2 na lang tayo, simple pa ang buhay natin. Okay? Ang housing loan sa Pag-ibig as low as 5.75% po yung makukuha natin per annum. At kapag affordable housing loan naman po yung kukunin natin, which is I think below 800,000 pesos na ngayon, no? Yan yung housing na kukunin mo, 3% per annum lamang po ang ating babayaran. At 3.8 million na ang nagda-download ng virtual Pag-ibig app, kaya napaka-happy nito, no? And mayroon pong 207 service branches ngayon ng Pag-ibig, more than 100,000 members served through the Lingkod Pag-ibig Wheels. Okay? At meron pong 395 partners ang Pag-ibig Loyalty Card. Actually, ang SEDPI po ay kasama sa partner na yan, ano? Ay, wag na. Sa partners na yan ng Pag-ibig. So, kapag kayo po ay gustong umattend sa webinar, ang regular rate ay 10,000 pesos, pero pag kayo po ay Pag-ibig Loyalty Card holder, 2,000 pesos lamang po ang ating babayaran. Okay? Ako po si Sir Vince, ang inyong financial guru, ang nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.